Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon tafsir, pero nga, tutuloy na natin yung pagtalakay inshallah sa Siratu Khulafa'ir Rashidin. Natapos na natin ng talambuhay ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. So ngayon si Omar inshallah. Katapos si Uthman, si Ali. At maaring isama na rin natin si Al-Hasan inshallah. Dahil silang lima ang bubuo ng Khilafatun Nubuwah na khilafah na naitatag sa manhaj ng pagkapropeta o nasa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito sa ating aklat, sinabi, فَفِي هَذِهِ الْجَوْلَةِ سَنَكُونُ فِي صُحْبَةِ الرَّجُلِ الثَّانِي فِي الْإِسْلَامِ. Dito sa atin daw na paglalakbay o pagtalakay, itatalakay na natin ang tungkol sa itinuturing na pangalawang tao sa Islam. Ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. So pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na tao, si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. At ang pangalawa, ayon sa napagkasunduan ng mga sahaba, ay walang iba kundi si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nga ba'da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da Abu Bakar Siddiq, هذا الرجل الذي قرن اسمه بالعدل والحق. Si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ang kanyang pangalan daw, qurrina ismuhu bil adli wal haqq. Ang kanyang pangalan ay iniuugnay sa katarungan at katotohanan. Wal quwwatu wasyajaa. Ang kanyang pangalan ay iniuugnay sa lakas at tapang, wazuhdu wal wara. Ang kanyang pangalan ay iniugnay sa simpleng pamumuhay at sa kabanalan, wat taqwa wal muraqabah. Ang kanyang pangalan ay iniugnay sa takot kay Allah at sa pangingilag ng tao na magkasala dahil nalalaman niya na nakikita siya ni Allah. Ang kanyang pangalan ay iniuugnay doon sa wal khawfu min Allahi wal bukai min khasyatihi. Siya ay nakikilala sa kanyang takot kay Allah. Ang kanyang pangalan ay iniugnay sa takot kay Allah at pag-iyak dahil sa takot kay Allah. Wal firasatu wad laka. At ang kanyang pangalan ay iniuugnay sa firasa. Yung firasa, ito yung tinatawag na physiognomy, kumbaga yung merong katangian si Omar na nakikilala niya ang katauhan ng mga tao ayon sa itsura nila. At hindi sadlaka sa kanyang katalinuhan. At ang kanyang pangalan ay inuugnay wadikkatun nadar wal basira, sa kanyang masusi na pananaw at pagsisiyasat, wa yaqdadud damir. Ang kanyang pangalan ay iniugnay sa yaqda, pagkamulat ng konsensya, wa huwa wa qahru hawan nafs. At iniugnay din sa kanya ang paglaban sa pagnanasa ng sarili. At ang lahat ng ito, innahul Faruq Omar bin Al-Khattab. At ito ay walang iba kundi si Al-Faruq Omar bin Al-Khattab. At ang Al-Faruq, ito ay isang palayaw na ibinansag sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Faruq bilang tagapaghati sa pagitan ng tama at mali. Ito si Omar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ganito siya ka-espesyal, kaya walang sino mang tao na nagpapakilalang Muslim ang mamumuhi kay Umar bin Khattab at lalong-lalo na kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, liban na lang sa
masamang tao. Walang sino mang Muslim ang magsasalita laban sa Khulafaur Rashidin, liban na lang sa masamang tao. Kaya nga nakita ko kagad yung mga tao na yun na alam ko kagad yung katauhan nila. Bawa lately sa YouTube, meron akong video, si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ang pinakamainam na tao na hindi propeta. Merong nagtanong, kahit sa Ahlul Bayt, kahit ba sa pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binura ko kagad yung comment niya. Shia yun. Walang magsasabi ng ganun liban sa Shia. Hindi niya ginamit ang salitang Ahlul Bayt. Ang ginamit niya, pamilya ng propeta. Sinong gagong makakaisip nun? Shia lang ang makakaisip nun. Tapos, minsan, nagpost ako tungkol kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ang dami niyang comment. Friend di Manong yun eh. Binubura ko talaga yung mga comment. Kaya hindi ako nagre-reply. Hindi ko kailangan makipagtalastasan sa mangmang. Kung gusto niya, magbasagan kami ng mukha. Pero yung magpapasikat siya at may expense, kung magagamitin niya ako para magpasikat sa mga tao, kunwari makikipagtalo siya sa akin, pero hindi niya man niya hangad ang katotohanan. Gusto niya lang ng audience. Huwag niyo nang patulan yung mga ganong tao. So dito, napakaikli ng introduction na ito. Pero ito yung mga katangian na inilarawan dito si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, at ito nga ay kanyang mga katangian. Pero bakit ba siya tinuturing na thani fil Islam? Bakit siya pangalawa? Bagaman hindi naman siya yung pangalawa na nag-Muslim. Actually, matagal. Ilang taon pa ang lumipas? 6 na taon. Pagkatapos ng Be'ta, saka lang nag-Muslim si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. At sa maraming mga ulat na paulat pa nga yung kanyang kalupitan laban sa mga Muslim nung hindi pa siya Muslim. Si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu ay naging pangalawa sa Islam dahil nung siya nga ay naging Muslim, siya na ang naging laging kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Tuwing si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroong lakad, kasama niya si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, at madalas din nakasama nila si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Na mula roon ay nauunawaan nila na silang tatlo talaga yung magkakasunod pagdating sa kainaman sa ummah na ito. At walang sino man sa mga sahaba ang merong iba pang pananaw liban dito. Kahit si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Thani fil Islam ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da Abi Bakr Siddiq. Nainga kurina ismuhu bil adli wal haq. So nakikilala nga si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu sa kanyang pagiging makatarungan at haq sa kanyang paninindigan sa katotohanan. Hanggang sa kumbaga nakikilala na siya una sa kanyang pamalo at yung kanyang kumbaga paninindigan talaga. Na walang sino man ang mayroong lakas ng loob na makipagtalo kay Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, kasi nalalaman nila na hindi magsasalita si Omar liban na lamang sa kung ano ang tama. Kung ano ang tama. Liban na lang sa ilang pagkakataon na siyang saksi sa pagiging makatarungan ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yun nga, nang minsan siyang itinama ng isang babae tungkol sa mahar, tungkol sa dowry. Na gusto ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu na magtakda ng halaga ng dowry nang sa gayon ay hindi mahirapan ng kalalakihan na mag-asawa. Pero sinabi ng isang babae at gamit ito ang aya sa Quran na hindi niya ito maaring gawin, at yun nga sinabi niya, nagkamali siya at tama ang sinabi ng babae. Pag iba yun, magagalit yun, ba't po ko pinapahiya? Hindi ba alam, khalifa ako, ganun yung sasagot nun. Pero siya, yun ay patunay ng kanyang pagiging makatarungan at kanyang pagkapit sa katotohanan kahit ito'y laban sa kanya. Kahit ito'y laban sa kanyang sarili. Ngayon nga nakikilala natin si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu sa pagiging
dito sa kanyang kuwa at syajaa, sa kanyang lakas at sa kanyang katapangan. Kahit bago pa ang Islam. Kahit bago pa ang Islam. Marami na akong nabasang libro tungkol kay Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pati mga lecture tungkol sa kanya sa banala. Yung nga inilalarawan si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu na kabilang sa pinakamatatangkad sa Quraysh. At yun nga, inilalarawan siya o iniulat na minsan siyang sumasali sa wrestling at talagang nakikilala siya sa ganitong katangian. Pagiging malakas at pagiging matapang. Si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sa lahat ng jihad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nandun siya. Sa Badr nandun siya, sa Uhud, sa Khandak, sa Tabuk, lahat naroon siya radhiyallahu anhu. Pero syempre, maalala natin yung nangyari kay Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tila nabaliw siya, nawala sa sarili, na hindi niya matanggap na namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi pa nga niya sa mga tao, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi namatay, siya ay katulad lamang ni Musa alaihi salam na magbabalik pagkatapos ang 40 days. At ang sino mang magsasabi na namatay, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatagain niya sa leeg. Parang contradictory dito, di ba? Pero actually hindi. Kasi ang kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamatinding sakuna na mangyayari sa ummah na ito. Kaya nga, sinasabi na kapag tayo ay nakakaranas ng sakuna o kagipitan, alalahanin natin ang kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil yun ang pinakamatinding sakuna sa ummah na ito. Na kahit si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu na nakikilala sa kanyang lakas at tapang, hindi siya nakasurvive kumbaga doon. Naapektuhan siya emotionally at psychologically. Ang nag-iisang tao na hindi naapektuhan nito ay si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, at yun ay isang tagpo na nagpapakita rin na superior talaga. Si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu kay Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. At si Umar naman, sa kabila ng nangyaring yun, superior pa rin siya sa lahat ng mga sahaba at sa lahat ng mga tao sa umma na ito, alhamdulillah. So walang dispute, walang pagtatalunan tungkol sa kanyang lakas at tungkol sa kanyang katapangan. Nga si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nakikilala din siya sa kanyang zuhud at kanyang wara. Zuhud, ito na yung simpleng pamumuhay o pagiging matipid. Nasa kanyang sobrang pagiging matipid kasi nga sinisikap niya na maabutan yung antas ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dumating sa panahon ng kanyang khilafa. Hinigpitan niya yung kanyang mga gobernador na huwag silang mabubuhay na katulad ng pamumuhay ng mga nasakop nila ng mga bansa. Huwag silang magbubuhay hari. Na katulad ng mga Romano, katulad ng mga Persyano. Sukdulan na ipagbawal niya na ang mga gobernador o yung mga opisyal ng gobyerno ay magkakaroon ng kortina sa kanilang mga bahay. Kortina na lang ipinagbawal pa niya. Kasi yung bahay noon, di ba, wala namang palitada yung bahay noon. Ang bahay noon, putik na pinatigas. Putik yun na merong halong damo at yun yung nagpapatibay dun sa damo. At minsan yung putik na yun natutuklap kaya naglalagay sila ng kortina. Naglalagay sila ng kortina. Actually, necessity yun eh. Pero pati yun, naiulat na ipinagbawal ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. At doon sa mga dulong taon ng kanyang khilafa, sa sobrang pagtitipid ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tinitipid niya yung sarili niya. Si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mahigpit siya sa iba. Mahigpit siya sa iba, pero sa katotohanan niyan, mas mahigpit siya sa kanyang sarili. Inutusan niya yung kanyang mga opisyal na magtitipid, pero mas
tinitipid niyang kanyang sarili. Sukdulang mangayayat siya at mangitim ang kanyang muka dahil sa kanyang pagtitipid radiyallahu anhu. Kaya nga sa panahon ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, actually yung kanyang pagiging matipid, yung kanyang pagiging simple sa pamumuhay, nagdulot ito ng malaking pakinabang sa mga Muslim. Kasi dahil sa kanilang simpleng pamumuhay, naging madali para sa kanila yung pag-accomplish ng maraming bagay. Halimbawa, yung simple nilang pamumuhay na hindi nila minamahal ang dunya, hindi nila minamahal ang mundo, nagawa nilang matalo ang mga Romano at ang mga Persyano ng sabay. At sa kanilang simpleng pamumuhay, nakasurvive ang mga Muslim sa mga dumating na matinding sakuna rin ng panahon ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Dumating sa Madina yung tinatawag na Amur Ramada, yung taon ng alikabok, na tuyong-tuyo talaga ang Madina. Walang namunga na puno ng dates. Taggutom talaga ng panahon na yun. At yung taon Amwas, yung peste na kumalat doon sa Syam, na marami sa mga sahaba ang namatay. At doon sa Amr Ramada, napakatindi nga nung taggutom na yun, na minsan daw, mayroong nagbigay kay Abdullah bin Omar ng pakwan. Isang pirasong pakwan lang siguro yun. Galit na galit si Omar bin Khattab radiyallahu anhu sa kanya at sinasabi sa kanya, binigyan ka lang ng mga tao niyan kasi anak kita. Kumbaga binibigyan siya ng special treatment dahil siya ay anak ng khalifa. Pero yun nga, hindi yun marapat. Ayaw niya ng ganun yung special na treatment. Actually nga, napakatindi nung Amr Ramada. Maraming mga hindi nababanggit doon sa Omar series tungkol kay Omar. Meron isang pagkakataon, may nakita siyang babae. Payat na payat, tapos nung humangin ng malakas, nilipad ng hangin. Tinangay ng hangin, tinulak ng hangin. Tinanong niya, sino yon? Anak mong babae yun. Anak pala niyo yung babae na nilipad ng hangin. So, ibig sabihin, pati siya at yung pamilya niya ay dumanas din ng matinding hirap nung Amr Ramada. At tama nga, naalala ko yung kasabihan ng mga scholar. Sabi nila, kullama zadat tashrif, zadat taklif. Habang tumataas ang antas ng karangalan ng tao, ay marapat lamang na tumaas din ang antas ng kanyang pananagutan. Ang lalaki, bilang halimbawa ang lalaki, mas mataas yung antas niya sa babae, di ba? Yun ay dahil sa mataas din ang kanyang pananagutan. Siya ang may pananagutan sa kanyang asawa, sa kanyang anak na babae, at mga kababaihan sa umma na ito. At ang pinuno, nasa posisyon siya ng tashrif, ng karangalan, dahil sa kanyang pananagutan din naman doon sa mga nasa ilalim niya. At ito ay isang bagay na nakakalimutan na ng mga tao ngayon, lalong-lalo na ng mga pinuno. Yung mga pinuno, nagiging pinuno na lang sila para sa prestige, para sa papakinabangan dito. Pero yung maging tagapaglingkod sila ng mga tao na nasa ilalim nila, wala na. Hari na sila. Ang hari na ang trato nila sa sarili nila. Kaya may sinasabi si Manong minsan, hindi ko na lang tinabla. May sinasabi siya nun hindi niya raw tinayo tong community na to para paglingkuran yung mga tao. Siguro madalas siya sabihin. Inisip ko na lang noon, baka hindi niya alam yung kahulugan ng sinasabi niya. Pero actually, yun na yun naging pinuno ka nga dapat maglingkod ka. Ano yan, tayo maglilingkod sa kanya? Hindi nga pwede. Papailalim sa kanya. Kung ganon, tama naman. Tama naman yung sinasabi niya, pero mali yung paraan ng pagkakasabi niya. Hindi niya ma-express ng maayos. So, tama naman, pero yung mga ganong pananalita, hindi yan hindi maganda yun. Ilang beses ko narinig sa kanya yun. Nga hindi ganon.
So dapat tanggap ng pinuno na siya ay naglilingkod sa mga tao. Inshallah. Kahit sino pang tao yan. Gusto man niya o ayaw niya, ganyan lang pinuno eh. So siya ang dapat na dapat na nagpaparaya, dapat nagpapaumanhin, at ganong mga bagay. Actually, madalas niya nababanggit si Omar. Sabi niya nagro-ronda daw siya sa gabi. Dati, di ba? Kasi si Omar daw nagro-ronda sa gabi. Sabi ko, okay. Tapos sabi niya, gusto niya raw yung may bahay na tanaw yung buong Al-Hijra. Katulad daw ng bahay ni Omar. Hindi ko alam saan naman niya napulot yun. Pero sinabi ko nila, okay, sige, maganda yan. Pero etong ugali ni Omar na to, ito yung dapat niya tutularan. Hindi yung bahay, hindi yung ano pa man. Ito yung pinakauna. Inshallah. Na siya ay simple sa kanyang pamumuhay at yun nga, nagpapakabanal sa kanyang pamumuhay, inshallah. Ganon. Nga, isa pang tagpo ng pagiging simple ng pamumuhay ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di ba? Nang dumating sila sa Jerusalem para tanggapin ang susi ng Jerusalem, kasi isusuko na ni Saphronius yung Jerusalem sa kanya. Nang dumating siya ng Jerusalem, tagpi-tagpi yung damit niya. So yun ay pagpapakita ng kanyang zuhud. At maraming tagpo doon sa Omar series. Hindi siya kilala ng mga tao. Dumating minsan yung messenger nung ng mga Romano. Yung kalbo. Tapos nagtanong-tanong niya, nasan ba rito yung kalipa? Tapos nalaman niya, nandun pala yung kalipa na daanan niya kanina natutulog sa ilalim ng puno. Tapos dumating siya muli doon sa Jerusalem. So, ang inaasahan ng mga tao, ang makikita nilang kalipa ng mga Muslim, nakadamit na parang hari. May corona, pero nakita niya si Omar, tagpi-tagpi yung damit at taghihila ng donkey. So, nagulat sila. So, lahat yun, tanda ng zuhud ni Omar. Pero yun nga, sinasabi ko palagi, ang zuhud, ang standard nito ay kung ano ang standard ng pamumuhay ng mga tao sa paligid mo. Okay? Si Omar, tagpi-tagpi yung damit niya kasi tagpi-tagpi ang normal na damit ng mga tao noon. Pero hindi na ngayon. Ibig sabihin, pwede tayo manamit ngayon na medyo maayos. Pero nga, magiging bahagi ng zuhud, halimbawa, kung yung damit mo simple lang o kumbaga hindi mamahalin, bibilhin mo lang sa ukay-ukay, yun, zuhud pa rin yun, inshallah. Pero bibili ka ng mamahaling, maglilibays ka pa, 5,000 isa, wag na lang. Pagmamalabis na yun, hindi na yun zuhud. Yung zuhud, yung magmukha kang ayon sa kung anong standard of living sa lugar at panahon natin, inshallah. Si Manong naman, nasobrahan din yun. Hindi zuhud yun. Mukha ka kang nalilipak na naman natin si Manong. Kukwento ko na lang sa kanya to bukas para mabawi. Hindi mukha kang pulubi. Hindi yun zuhud. Pagpapabaya yun. Kapabayaan yun. 4 ang asawa niya, hindi siya maalagaan ng maayos. So yun, nakikilala rin siya sa kanyang takwa at murakaba. So ito, alam na natin sa maraming iba't ibang mga pagkakataon. Takot kay Allah at actually iyakin si Omar. Iyakin din si Omar lalong-lalo doon sa dulo ng kanyang buhay. Yung firasa, ito, dagdagan lang natin ng detalye ito. Yung firasa na sinasabi rito, ito na yung nakukwento ko dati yung napag-aralan namin na si Omar, titingnan niya lang yung isang tao at nagkakaroon siya ng idea kung ano yung pagkatao nito. Bawa, minsan meron siya nakita ng tao at tinanong niya yung tao, dati ka bang salamangkero? Sabi ng tao, oo. Kumbaga nababanaag ni Omar sa mukha ng tao kung ano yung pagkatao ng tao na yun. At maaring noon pa may ganito ng katangian si Omar. Kasi sa maraming pagkakataon, nga diba, ilang beses niyang sinabi yung da'ni adribu uno ka hadal munafik. Kapag merong umiinsulto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinasabi niya yun. Halimbawa kay Dhul Khuwaisirah. Munafik nga talaga si Dhul Khuwaisirah.
Isang beses lang ang naalala ko na sinabi yun ni Omar at hindi naman talaga munafik yung kanyang pinagsabihan. Si Ibn Balta'a, yung nagpadala ng sulat sa Makkah. Nung papunta na doon yung mga Muslim pagkatapos ng Hudaybiyah, di ba, sasakupin na nila yung Makkah para mabawi ang Makkah. Nagpadala si Ibn Balta'a ng sulat sa kanyang mga kamag-anak kasi natatakot siya na wala silang pagtataguan. Baka mapapatay sila ng mga Muslim. Kaya nagpadala siya ng sulat. Pero nga, na-intercept yun ng mga sahaba. Alhamdulillah. Siyempre, dumating yun sa kanya bilang wahi. Nasabi rin yun ni Omar. Dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang wahi na merong sulat na papunta ng Makkah at na-intercept nila yun. Pero, yun nga, nasabi rin ni Omar yun kay Ibn Balta'a, pero alhamdulillah si Ibn Balta'a, hindi siya munafik. Kasama nga siya doon sa mga lumaban sa Badr. Kasama siya kabilang siya sa mga pangunahing mga sahaba, si Ibn Balta'a. Pero nga yung firasa ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, nakikilala siya sa ganitong katangian. At syempre sa kanyang katalinuhan. Sa panahon ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, o kahit nung panahon pa na buhay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So marami na siyang mga isinasuggest kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kahit kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na napatunayan kalaunan na tama. Halimbawa, yung adhan na panaginipan yun ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siya yun. Tapos yung tungkol sa pag-oobliga ng hijab, lalong-lalo na sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suggestion yun ni Omar kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa man dumating yung aya tungkol doon. Kaya nga si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, inilarawan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa bawat raw ay mayroong muhaddith. Muhaddith na kumbaga ang kanyang pananaw ay matibay at sumasang-ayon palagi sa wahi. Hanggang sa meron pang hadith, hanapin ko rin yun inshallah, pero sa hinahadith yun. Na kung meron man daw, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kahuli-huli yung propeta, pero kung meron man daw propeta na susunod sa kanya, ang inaasahan daw niya na magiging propeta, kung meron man, si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. So ganun siya katalino. Yun nga yung kanyang nadar at basira. Maraming mga bagay na napagtibay si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu sa kanyang pamamahala. Actually, nung panahon ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kahit doon sa panahon na yun, marami siyang mga pinagtibay pagdating sa pamamahala sa mga Muslim. Halimbawa niyan, si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu ang nagpasimula na magkakaroon ng sweldo yung khalifa. Siya ang nagpasimula nun na bibigyan nila ng sweldo si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa halip na magnenegosyo pa rin siya sa palengke. Siya ang nakaisip nun. So lahat ng ito ay pawang mga nagpapakita ng katalinuhan ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. At yan si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, ang kanyang pangalan, Omar bin Khattab al-Qurashi al-Adawi. Siya ay mula sa tribo ng Quraysh, mula sa Banu Adi, isa sa mga angkan ng Quraysh. Kanahun Nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi Abi Hafs. Tinawag siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kunya na Abu Hafs, kasing anak niya si Hafsa na napangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so sa kanya ipinangalan si Omar bilang Abu Hafs. At si Omar, actually yung tatay niya, si Al-Khattab, at ang nanay niya, ang pangalan ng nanay niya ay si Hantama binti Hisham. Kapatid ni Abu Jahal. So tito ni Omar, si Abu Jahal, kapatid ng nanay niya. Ang nanay niya na si Hantama at si Abu Jahal, magkapatid. Parang ate ni Abu Jahal si Hantama. Kaya minsan dun sa Omar series, kung maalala nyo dun, meron siyang daladalang di ba? Daladalang panggatong doon sa isa sa mga tita niya. Ang tawag sa kanya ng tita niya, Ibnul Hantama, anak ni Hantama. Yung Hantama, yung nanay niya na kapatid ni
Abu Jahal. Kasi si Abu Jahal, ang pangalan niya, Amr bin Hisham. Si Hantama bint Hisham. Ito yung kanyang pangalan. Umar bin Al-Khattab, ang pangalan ng tatay niya, si Al-Khattab, na mula sa Quraysh, mula sa angkan ng Adi. At meron siyang dalawang kapatid. Si Zaid, na actually naunang nag-Muslim sa kanya yun. Pero sekreto lang yung pagmumuslim. Nandun din yun sa Omar series. Tapos meron din siya kapatid na babae, si Fatima. Yung asawa ni Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, na anak ng Hanif na si Zaid bin Amr bin Nufail, si Sa'id, yung anak ni Sa'id bin Amr, ni Zaid bin Amr, na doon sa bahay nila, nung hinhanap ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong isang sahaba na lihim na Muslim, sinabi niya kay Omar, bago ka pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayusin mo muna yung bahay mo. Kasing kapatid mo nag-Muslim na. Hindi naman niya ipinagkanulo si Fatima, na kapatid ni Omar. Ang gusto niya, madadivert niya muna si Omar para mababalaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga ginawa ni Omar. Dumiretso siya sa bahay. At pagdating niya doon, nung malapit siya sa pinto, narinig niya na nagbabasa ng Quran yung mga tao sa loob. Lalong-lalo na si Khabbab bin al-Arat na nandun din sa loob. So doon sa Omar series, 3 sila na inabutan niya doon sa bahay, di ba? At galit na galit nga si Omar. Binugbog niya si Sa'id bin Zaid at nasaktan din niya si Fatima na kapatid niya. Pero kalaunan natauhan siya at yun nga, tumungo na siya doon sa Darul Arqam. Tinalakay natin, kailan ba natin tinalakay yun? Nung isang gabi, doon siya nag-Muslim, doon sa Darul Arqam. At nung nag-Muslim siya, yun nga, nandun din saksi si Hamza bin Abdul Muttalib at yung iba pang mga sahaba. Pero actually nauna nang nag-Muslim nga yung kanyang kapatid na si Zaid, siyempre yung kanyang kapatid na si Fatima. Pero yun nga, hindi nila magawang sabihin sa kanya kasi natatakot sila kay Omar. At nalaman natin doon sa Ar-Rahiqul Maktum, nakabilang si Omar doon sa mga nagpaparusa sa mga naunang mga nag-Muslim. At meron pang naiulat na batang babae na ginugulpi daw ni Omar. Tumitigil lang si Omar sa pananakit sa kanya kapag nainip na siya o napagod na siya sa kanyang pagpaparusa sa kanya. So, si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, yun din isang magandang aral mula sa kanya na kahit anong sama ng nakalipas o ng nakaraan ng tao, kung siya ay gagabayan ni Allah, maaari siyang maging matuwid. At si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, kumbaga, si Uthman, matuwid din si Uthman. Kasi magbarkada sila ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Hindi rin siya sumamba sa mga Diyos-Diyosan o kaya tumikim ng alak. Pero si Umar bin Khattab radiyallahu anhu bilang sanggano, lahat yun naranasan niya. Pero kalaunan, alhamdulillah, siya nga ay nagkaroon ng mataas na antas kay Allah at naging kabilang sa nangunguna sa mga Muslim sa umma na ito, alhamdulillah. So ito ang pangunahin, panimula natin sa talambuhay, buod ng talambuhay ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.